Pag-aaralan natin ngayon ay isang mahalagang teaching para makilala natin si Lord. I just felt like ito yung isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng buhay ng Kristiyano, ang makilala natin ng Panginoon. So we've talked about it. Sa naging topic natin ay prepare to meet your God. So sabi natin dapat prepared tayo na ma-meet natin si Lord because we'll never know kailan tayo kukunin ng Panginoon. So dapat at any time, we are prepared. Not that we are ready to die, but nobody gets ready to die. Okay? But preparation is the most important thing. So are we prepared to meet our God? Yun ang tanong. So, dapat kilala din natin si Lord, who is the Father. Sino ba talaga ang Father natin na sinasabi ni Jesus? Kilala ba natin talaga siya? Who the Father is, yan ang naging topic din natin. The name of God. All right? And then the divinity of God. So, yan ang ating tinuro last time. Sa mga hindi nakasabay at di nakasubaybay doon, ay pwede nyo panoorin yung video sa Facebook. Okay? So, ngayon, tutuloy natin ito. Medyo mahaba-haba itong topic na ito because I'm going to share to you the attributes of God. Okay? So, ito ang ating topic ngayon. Attributes and character of our God. So, nakilala na natin kung sino si Father, kilala na natin ang kanyang pangalan, dapat ready tayo na humarap sa Kanya, and then ano pa? Alam na natin ang pagka-Diyos niya, na siya ay isang Diyos, pero 3 persons. Okay? So, we believe in the doctrine of Trinity. Sabi natin nung nakaraan. So today, we're going to talk about His attributes. Ano ibig sabihin nitong attributes? Ito yung mga aspeto ng naturalesa ng Diyos, ng nature of God na sa Kanya lang pwede. Sa Kanya lang matatagpuan yung mga attributes. Dedicated to Himself alone. And then yung Kanyang character. Yung Kanyang pagkasya. No? And by knowing all this, kapag kaalam natin itong mga to, we will be confident of our faith in Him. Kasi alam natin, ganun siya. No? Halimbawa, ikaw, yung boyfriend mo, girlfriend mo, misis mo o mister mo, o yung anak mo, kung ganun mo siya kakilala, kilalang kilala mo siya, alam mo pag-uugali niya, kahit siraan pa siya ng ibang tao, no, yung confidence and faith mo sa minamahal mo ay hindi matitinag kasi mas kilala mo siya kaysa kilala siya ng ibang tao. Tama ba? Ganon din sa Panginoon. Kung ganito mo kakilala ang Panginoon, you know God more than anybody else kasi pinag-aralan mo siya, kinilala mo siya, nag-prepare ka na makasama siya, hindi matitinag yung pananampalataya. Kahit ano pang problema dumating, kahit ano pang pagsubok ang dumating. Subalit, tingin kayo sa akin, no? Sa mga nanonood dyan, tingnan nyo ako sa mata, look me in the eye, tingnan nyo ito. Kahit gaano kalakas ang iyong pananampalataya kay Lord, kasi may milagrong nangyari sa iyong buhay, at alam mong si Lord ang gumawa noon, pag mababaw ang pagkakakilala mo sa Panginoon, isang pitik ka lang ng dyablo, pwedeng matinag ang iyong pananampalataya. Pwede kang ma-depress, pwede kang oppressed, pwede kang ma-demon-possessed, at pwede kang lumayo sa Panginoon kasi di mo siya kilala. You don't know His attributes. Ano ba talaga siya? Pero kung kilala mo siya, hindi ka po pwedeng basta-basta matinig. Kaya mahalaga ito. Alright? So, unang-una sa lahat, tayo muna yung sandaling yumuko sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po, Ama namin Diyos, sapagkat narito na naman kami upang mag-usap tungkol sa iyo, upang makilala ka namin, at upang lalong tumatag ang pananampalataya ng bawat isa. At maipakilala ka din namin, Panginoon, sa ibang mga tao ayon sa sinasaad ng iyong salita. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu, hayaan mong mataas si Jesus Christ, naming Panginoong Hesus at manunubos. Sa kanyang pangalan lamang ang lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. All right. So, let's go directly to it. Romans chapter 1, verse 19 to 20. All right, pakibasa ng malakas, Roma 1, mga talatang 19 hanggang 20. Ready? Begin. For what can
everything known about God is plain to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the midst of so they are without excuse. They are without excuse. Wala silang maidadahilan. Kahit wala silang Bible, kahit di sila nakapakinig ng pangangaral, ng preaching, ng ebanghelyo, makita lang nilang heaven. Makita lang nilang stars, ang sun, ang moon, ang trees, ang mountains, ang ocean. Sinong gumawa nito? Ayon sa pinakamatatalinong mga tao, ng mga dalubhasa, ng mga scientists, hindi kami naniniwalang may Diyos. Subalit, imposibleng mangyari ang kagandahan, kaayusan ng lahat ng ito, ang perfection ng lahat ng ito, kung walang intelligent higher being na gumawa nito. Yun ang dilema ng mga unbelievers sa Diyos. Okay? Sabi sa Tagalog, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Now, here are some of the attributes of the Lord, of God. All right, number one, God is omnipotent. Everybody say omnipotent. Meaning, God is all-powerful and has unlimited authority and control over everything. Lahat ng bagay. Unlimited control and authority. Hindi mo yun o-override. Walang pwede mag-override sa control. Magtatanong ka na lang at ang tanong mo'y pwedeng hindi niya sagutin. At wala ka pang karapatang magtanong bakit. Ganun ang ibig sabihin niyang all-powerful God na yan. Jeremiah 32 verse 17 ang sabi, "O sovereign Lord, you made the heavens and the earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you." Sabi ni Jesus, Matthew 19 verse 26, Jesus looked at them, tinignan nila yung mga tao. With man, this is impossible. Imposible itong milagro na to sa tao. But with God, all things are possible. Okay? So, yan ang sabi ni Jesus, nothing is impossible with God. Sabi niya ng una, with man, this is impossible. Kung ako, ang tingin ko kay Jesus, man lang siya, hindi siya Diyos. Wala siyang pitak ng pagiging Diyos, impossible na makapaghiling, makagawa siya ng milagro. Okay? Imposible niyang mapagaling ang mga pilay, mabuhay ang patay, imposible makalakad siya sa tubig, sa dagat, lahat ng yan, but with an omnipotent God in the person of Jesus, kaya naging posible lahat. Amen? Sabihin natin, nothing is impossible with God. Nothing is impossible. Number two, God is omniscient. Everybody say omniscient. Sinabing omniscient, God is all-knowing and has complete knowledge of everything past, present, and future. Walang nalilihim sa Kanya. Ganun si Lord. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 20, He knows everything. Alam niya ang lahat ng bagay. Mateo 10:30 ang sabi diyan, at kayo, maging ang buhok niyo'y bilang niyang lahat. Ang sabi sa English, number. Kumbaga, may code ang buhok natin. O itong isang buhok na to, may code number yan, 003499. Kumbaga, number, may bilang. Kumbaga, hindi bilang na ang buhok mo ay mabot ng 1,532,000. Well, hindi ganoon ang ibig sabihin. Pag sinabing number, ibig sabihin, bawat buhok, alam ng Lord yung code. Ganun katindi. Alam ng Lord ang DNA ng ating buhok. No? So ganun siya.
ganun siya ka-knowledgeable. He is omniscient. Sabi sa Psalms chapter 139 verse 1 to 6, pakibasa po. Psalm 139 verse 1 to 6, O Lord, ready, go. O Lord, you have examined my heart and know everything about me. You know when I sit down or stand up. You know my thoughts even when I'm far away. You see me when I travel and when I'm rest up. You know everything I do. You know what I am going to say even before I say it, Lord. You go before me and follow me. Your place, your hand of blessing on my head. Such knowledge is too wonderful for me, too great for me to understand. Si Lord nasa unahan, nasa likuran, at nandyan siya sa iyo, nakapatong yung blessing sa ulo mo, nandyan siya. He knows everything. Alam niya yung nasa hulihan, alam niya yung nasa unahan. So, ganun ang omniscience ng ating Panginoon, ganun siya ka-knowledgeable sa atin. At may sinabi pa nga sa verse na bago pa man bumuka ang bibig mo para sabihin kung ano ang ipagpipray mo, alam niya ng lahat yun. Alam niya ng lahat yun. No? So, ganun ka-omniscient ang ating Panginoon. Pangatlo, okay? Omnipresent. Pag sinabing omnipresent, He is everywhere. God is present everywhere at all times. Okay? Kasi kay Lord, walang time. Time was just created by God. Ang time, ang relo, ay tumatakbo lang ito dito sa atin. So kay Lord, walang orasan. Okay? Yung past sa Kanya, present at future, iisa lang yun. No? Iisa lang yun sa Kanya. Tandaan natin isang mahalagang doktrina ng Diyos. Nasa Diyos, time is not a matter. Is not something sa Panginoon. Na ang Panginoon ay nadidelay, na ang Panginoon ay napapaaga, wala siyang ganun. No? Tayo lang ang merong time at ang time create lang ni Lord dito sa earth. Kaya binabase natin ang time frame, ang hinagap natin kailan magaganap ang pagbabalik ni Lord base sa mga kalkulasyon ng ating oras ayon sa taon, sa kalendaryo natin, ayon sa mga bilang natin, but with God, wala lahat ng yan. God is no time, omnipresent. Pag sinabing present, ang past sa Kanya present, ang future sa Kanya present. Ano? Kaya that's why we only have to trust the Lord sa sinabi niya kung kailan magaganap ang Kanyang promises. Hindi based on our estimation sa mga sinasabi ng Biblia. Kasi alam niyo po, yung mga verses sa Bible, ini-interpret kasi natin base sa ating time, sa timetable natin. Nakukuha natin? Huwag nating gawing dogmatic yun. No? Ibig sabihin, gawing doktrina yung ating sukatan ng oras. Ano? Kasi kay Lord, He is present. He is present in the past, He is present at present, and He is also present in the future. God is present everywhere at all times. Now, anong verse natin dyan? Psalms 139 verse 7 to 10, babasahin ko, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. Ibig sabihin ng depths, ito yung depths kasi ang tawag sa kanila ng Old Testament. Pag namamatay sila, ibabaon sila sa lupa, itatapon sila. No? But in short, when I die, you are there. If I rise on the wings of the dawn, no? If I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Jeremiah 23 verse 24, walang makakapagtago sa akin, makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa. Ganong katindi po yan. Pang-apat, immanent and transcendent. Ito, importante ito. Pag sinabing immanent, God is both immanent, meaning He is present, and involved in the world. No? Nandito si Lord, kasali siya dito, hindi sa katulad ng iniisip ng ibang akala nila,
Create itong earth tapos pinabayaan na to ng Lord. Hindi. God is both immanent, meaning He is present and involved in the world, and then transcendent, meaning He is beyond and above the created universe. Nandito siya, involved siya sa mga affairs ng tao, pero nandoon din siya sa malayo, no? Mahirap din siyang abutin. Yan ang ibig sabihin niyan. Now, tingnan natin ang mga verse sa Bible tungkol sa immanence of God. Sa Psalm 27, verse 5, ang sabi diyan, in times of trouble, He will shelter me, He will keep me safe in His temple, and make me secure on a high rock. So, kumbaga, involved siya sa personal na buhay ni David, sa personal na buhay ng kanyang nilikha. Ayan, no? Psalm 27 verse 5. Sabi pa sa isa pang verse, sa Psalm 23 verse 1 to 6, the Lord is my shepherd. I have all that I need, you know? He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to His name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Ganun ka-involved si Lord, ganun siya ka-immanent, kahit siya ay malaki, kahit siya ay He knows everything, He's everywhere. He knows the details of our life. Ganun katindi. Anong ibig sabihin na? What's the message on this one? It's immanence. Immanent God. Kahit si pastora ay may ganung kondisyon at kalagayan, alam ni Lord at involved siya sa sitwasyon na yon. Kaya huwag tayong mangamba kung anong nangyayari sa personal na buhay ng isang tao. Kasi pag pinangambahan mo yon at nagduda ka sa Panginoon, ibig sabihin wala kang faith sa Kanya, lalo tigit hindi mo siya ganun kakilala. Kasi if you believe that God is immanent sa buhay ng tao at dito sa earth, Lord, lahat ng ito ay alam mo ito, kalooban mo ito, kung ito ang mangyayari, ito ang mangyayari. Hindi kita pipigilan, Panginoon. Maganap ang iyong will sa buhay ko. Ganun dapat tayo. Amen? Alright. So, yan ang ibig sabihin ng immanent God. Okay? So, ano pa? Punta tayo sa transcendent. Pag sinabing transcend, sabihin, angat, no? Transcendent. Sabi ni Job, alam natin, kilala natin si Job, ha? Si Job ay pinaranas ng Diyos ng walang kapares, walang katulad na pagsubok sa buhay. Alright? Na malinaw na yung pagsubok ni Job ay talagang binigay ng dyablo at pinahintulot ng Diyos yun. Alright? Job 37 verse 23, ang sabi dyan, the Almighty is beyond our reach and exalted in power, in His justice and great righteousness, He does not oppress. Kahit na siya ganun katindi, hindi niya ino-oppress ang tao. Now, ang nagsasalita dito, nakaranas ng oppression. Kalain mo yun si Job, karanas ng ganong tinding oppression, pero nasasabi na ang Diyos, He does not oppress. Alam niya na God is in control of everything. No? Kung control ni Lord ang lahat, bakit tinayaan niyang mangyari sa buhay ko to? Pero He still says, God does not oppress. Ganun ang faith na yan. Sabi sa Romans chapter 11 verse 33, pakibasa. Ready? Begin. Oh, how great are God's riches and wisdom and knowledge! How impossible it is for us to understand His decisions and ways. How impossible it is for us to understand His decisions and His ways. Now, sinabi na ito mismo ni Paul. Si Paul is the most, I believe, isang taong
pinagpahayagan ng Panginoon ng kanyang revelation. Pero nasabi pa rin niya how impossible it is for us to understand God, His decisions, His ways. Kasi yung wisdom niya sobrang taas. Ano? So, lagi ko nga sinasabi ito nung nakaraang teaching natin na if you cannot understand God, kung hindi mo naintindihan ang pagiging ang Trinity nature ni God, kung hindi mo naintindihan kasi misteryoso masyado, no? It's because He is God. And it's also because you are man. Ganun lang yun. Okay? So sabi sa Isaiah 55 verse 8 to 9, my thoughts, alam niyo mga malalalim mag-isip, no? Malawak mag-isip. Sabi ni God dito, my thoughts are not your thoughts. Kaya yung ating opinion, yung ating understanding, it does not necessarily mean na ito ang understanding ni Lord. Ha? My thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Kaya hindi natin pwedeng sisihin ang tao, ang nangyayari sa buhay ng tao. Bakit siya nagkaganon? Ikaw kasi, hindi ka kasi nag-aral. Ikaw kasi, matigas ang ulo mo. Ikaw kasi hindi. Kasi yung ways natin, iba pa rin sa ways ni Lord. Kasi kung hindi pinahintulot ng Panginoon na hindi siya mag-aral, hindi pinahintulot ng Panginoon na magkawindang-windang ang buhay niya, hindi pa rin siya magkakawindang-windang. Kung ang tao, isang putok lang ng baril, patay agad, may mga taong nakadalawampung bala na ang tinanggap ng kanilang katawan, hindi pa rin namamatay. Hindi ko alam ito si Ferdinand Marcos yata, yung tatay. Cardo Dalisay. Okay? Okay. So, pag hindi pinahintulutan ng direktor na mamatay, hindi ka mamamatay kahit ilang bala ang tanggapin mo. Ganon din. Alam niyo yung father, President Ferdinand Marcos, maraming bala ang sinalunon. Pero hindi siya namatay. Pero may mga tao, isang putok lang ng baril, patay agad. Alam niyo, hindi mo masasabi. So my thoughts are not your thoughts, my words are not your ways are not my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ganun po yan. Ganun ka-transcendent, no? Ang ating Diyos, no? Sometimes we cannot understand Him because He is God. We are simply, what? Humans. Amen? All we need to do is trust. Alam nyo, may mga taong ang akala nila, super understand nila ang Biblia. Akala nila tama na sila. Akala ko super understand ko ng Biblia. Akala ko, alam ko na. Pero I cannot say na naintindihan ko na fully si Lord. Dahil marami pa rin. I'm still in construction with God. Ginagawa pa lang ako ng Panginoon. God is not finished with me. Naintindihan natin? Kahit si Paul, sinabi niya yan. Isa lang ang goal natin. Ano yung goal natin parati? When we die, kapag humarap tayo sa Panginoon, well done, good and faithful servant. Ganon yun. Alam niyo, faith can be proven only, not by knowledge, but it is proven by believing in God without seeing, without even understanding Him. Okay? So God is eternal. Number 5 tayo. God is eternal. Pakibasa nga yan. Ready? Go. God has already and exists outside of time. Wala siyang beginning, wala siyang end. Ito, isang bagay ito na hindi maintindihan. How can you understand something na hindi nagsimula? And then, He exists outside of time. Alam natin, lahat ng bagay ay within the limits of time. But God doesn't have beginning. He does not have ending. At wala din siyang oras. Yan ang sabi. Okay? Tingnan natin sa mga awit. Ang sabi sa mga awit 92, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Alright? Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Diyos ka na, wala pa itong lahat na nakikita kong to. No?
Nandoon ka na. Kailan ka nagsimula? Walang makakaalam. Hindi siya nagpasimula. Alright? Sabi sa Revelation chapter 1 verse 8, pakibasa. Ready? Begin. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is all creation, and who is still to come, the Almighty One. Gano? Ganon siya. Siya yung beginning, siya yung end, no? The one who is, who was, and is still to come. The Almighty One. Ganon ang ating Panginoon Diyos. Amen? So, ang kailangan doon, manalig na lang tayo sa, mapalad tayo, nakilala natin siya. What if ipinanganak ka sa nanay at tatay at environment na ang pinaniniwalaang Diyos ay mga anito? Ha? Ang pinaniniwalaang Diyos ay mga puno, mga hayop. At nakagisnan mo at nakamulatan mo na ito ang Diyos. Pag nakita ka ng mga lumilipad, nakakita ka ng araw, Diyos yan, yan ang pinakilala sa iyo. Alam nyo, kawawa ang mga taong gano'n. Alam nyo ba may mga taong gano'n? Ang palad nyo, nakilala nyo siya. Kahit di nyo siya nakikita. Tuloy natin. Number 6, God is sovereign. God has supreme authority and control over all things, and His will cannot be thwarted. Hindi mo po pwedeng likutin yon. Hindi mo po pwedeng i-override yon. Hindi mo po pwedeng laruin yon. Ang kanyang kalooban, no? Magaganap at magaganap yon. No? Hanggang sa magtanong ka na lang talaga kung may Diyos, bakit nangyayari ito? Go ahead and you will never have an answer. Ang sasagot lang sa iyo diyan, mga magagandang wisdom teaching at mga quotes ng mga matatalinong tao. Pero God will not give you a clear answer because He is all sovereign. Ako mas gusto kong hindi ko alam ang mga bagay-bagay na ito. Kapag ka may tanong ako, may question ako, Lord, malabo sa akin to. Pero salamat dahil kaya malabo sa akin to dahil tao lang ako at ikaw ang aking Diyos. So magtitiwala ako sa iyo sa bagay na ito kahit di ko nakikita ang aking paruroonan. Kung hindi maganda ang kahihinatnan nito, sa iyo ko pinagkakatiwala ito sapagkat you are all sovereign. Amen? He has supreme authority and control over all things. Nagplano ako, naggawa ako ng mga hakbangin, pero ikaw pa rin, Panginoon, ang masusunod. No, hindi po pwedeng i-override, i-thwart. Hindi ko po pwedeng, ito ang plano ng Diyos, pero meron akong naaakala ko mas magandang plano ito eh. No? Ayaw na ayaw ko magpastor eh. Ayaw na ayaw ko magturo. Ang gusto ko, kumita ng maraming pera. Dahil minsan lang ako mabubuhay dito sa mundo. No, magpatayo ako ng bahay, magkakotse ako, mapakain ko ng maayos ang pamilya ko before I die. Itong akala ko eh, itong maganda kong iniisip kong gawin. Pero may way si Lord na hindi ko maintindihan. Amen? Yun, hindi mo pa pwedeng i-thwart. Mga nangyayari sa ating buhay, hindi yan mangyayari kung hindi yan hinayaan ng Panginoon. Pwede nating sisihin ng tao, pwede nating sisihin ang sarili natin, pero kung ikay nagtitiwala sa Panginoon, at the end of the day, sasabihin mo, God, you are all sovereign. You are supreme. You have all authority and control sa lahat ng nangyayari sa akin. I let you do it, Lord. Ganun lang yon. Anong sabi? Anong mga verses na nakita natin dito sabi sa Bible? Sabi ni Prophet Isaiah, chapter 46, verse 9 to 10. Sabi niya, remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Ganun katindi yun, ano? I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come, I say my purpose will stand, and I will do all that I please. Kung ano yung gusto niyang gawin, yun lang masusunod. Hanggat di ka tinanong ni Lord, anong masasabi mo, anong suggestion mo, huwag ka nang mag-suggest kay Lord. Ganun yun. No? Kung ano yung will na Lord, sundin na lang po natin. Sabi ni Daniel, Prophet Daniel, all the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as He pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one
can hold back his hand or say to him, "What have you done?" Ano to? Ito yung nangyayari dito. Di ko maintindihan, ba't mo ginawa ito? No one can hold back his hand. Gagawin ng Diyos ang gusto niyang gawin. Ganun yun. So, pag may nangyayari sa ating buhay, may mga taong nagtatanong, why do good people experience bad things? Why do bad things happen to good people? Parang ganun, ano? Ang dami mga sagot dyan. Ang dami ko pwedeng isagot dyan. Pero at the end of the day, no one can hold back his hand or say to him, "What have you done?" God allowed it. God made it happen. It is for His glory and honor. Hindi mo maintindihan ngayon, but in the future, maintindihan natin. Okay? If we trust the Lord. Amen ba? Isa pa, Proverbs 16 verse 6. O verse 9 pala. Pakibasa, ready, go. Plans, the Lord determines his steps. Oh. Ang talagang nagpapangyari sa ating mga nangyayari, sa mga hakbang ng ating buhay, ay si Lord. Gagawa tayo ng plano, sige, okay lang yan. But the Lord determines our steps. Punta tayo sa susunod, the triune nature of our God. Isa ito sa mga very mysterious things about God. Mahirap intindihin ito. God's nature exists as three persons in one. The Father, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. No? Last time, diniscuss na natin to. Hindi natin to masyadong ipapaliwanag ngayon. Dahil diniscuss na natin to. Tingnan natin ang mga verses dyan. May mga verses sa Bible na yung tatlo nandoon talaga. No? Matthew 3 verse 16 to 17, nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Yung nakita ni Jesus, no? Yung salaysay na nakita ni Jesus, makita mo yung distansya ng kalapating bumababa at siya, ito yung demonstration ng distinctiveness, ng pagiging separate ng Holy Spirit kay Jesus. So makita mo, ang sabi diyan, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinakailangan." So hiwalay din yung boses niya sa kay Jesus Christ mismo. Isa pang verse, mga gawa. Anong sabi diyan sa mga gawa? Pakibasa, ready, go. Katilangin ninyo kung bakit pinili siya ng Diyos at papaanong pinuspos ng Espiritu Santo ang Kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret. Pinili siya ng Diyos. So may pumili na hiwalay. At kung papaanong pinuspos ng Espiritu Santo, tatlong hiwa-hiwalay, no? 3 in 1. Alright? Now, panghuli. Ready? Go. Kayo'y pinili ng Diyos Ama, ayon sa kanyang alaman, at mula pa pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa ang inyong ang pagpapala at kapayapaan. Andito na naman yung tatlong persona ng Panginoon sa isang verse, ano? Pinili kayo ng Diyos Ama, pinabanal ng Espiritu upang maging masunurin kay Jesucristo. Alright? So, the triune nature of God, nandoon yung pagiging misteryoso. Hindi tatlo ang Diyos natin, iisa. Ulitin ko sinabi ko nito nung nakaraan, pag bumanggit kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, iwasan yung sabihin yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Unbiblical yun. Wala kasi kang mababasa sa Biblia na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Interpretasyon lang natin yon because we believe that all of those three persons are God. So pag sinabi mo kasi Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tatlo Diyos mo. No? Pero sa Biblia, ang sinasabi lang parate ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. In fact, ang sabi, bautismuhan niyo sila sa pangalan, isang pangalan lang, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Iisa lang ang pangalan nilang tatlo. At isang pangalan lang ang pinakilala ni Jesus Christ. No?
Walang iba kundi ang pangalan niya. Alright? Kaya ganun, ano? Sa Our Father, yung Lord's Prayer, ang sabi doon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Last time, pinag-aralan natin ang daming pangalan ng Diyos. Alin doon? Sa madaming pangalan ng Diyos, ang tinutukoy na thy name. Alright? So, isa lang ang pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, iisa lang ang Diyos. At sino nagsabi noon ng prayer na yon? Si Jesus. Okay, tamo? So, this is the nature of our God. He is triune. Punta tayo sa pangwalo, creative creator. Okay? God super creatively designed the universe and all living beings. Sabi sa Genesis 1, or sabi dito sa John 1:3 muna, unahin natin yan, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Okay? Sabi sa Colossians 1:16, for through Him, God created everything in heaven and on earth, and the seen and the unseen things, including spiritual powers, lords, rulers, and authorities. God created the whole universe through Him and for Him. In fact, ang tinutukoy dito na Him ay si Jesus, who created all this. Number 9, attribute of God is holy. God is holy, meaning He is separate from all sin and evil. Untouched siya ng sin and evil. That's why He is pure and perfect. Tayo, we are surrounded by sin and evil. Yung ating katawan lang mismo no? Kaya mapalad lang talaga tayo na tayo'y nahugasan ng dugo. No? At tayo'y kinahabagan ng Diyos. Alright? God is holy, meaning He is separate from all sin and evil. Kaya siya perfect. Okay? So, ang sabi dyan sa 1 Samuel chapter 2 verse 2, there is none holy like the Lord. There is none besides you. There is no rock like our God. Amen? Ano pa? 1 Peter 1:16, ang sabi, you shall be holy for I am holy. Ibig sabihin, you should not be touched by sin and evil. Huwag nating pahintulutan. Okay? Are we good so far? Nasusundan natin? Punta tayo sa number 10. Number 10 is, God is what? Just. Everybody say just. God is morally right and fair. Yan ang ibig sabihin ng just. When you say just, God is morally right and fair. He is righteous in His actions, especially when executing judgments. Okay? Ganun ang ating Diyos. Ang sabi dyan sa sa Isaiah. Pakibasa nga, Isaiah 61:8. Ready? Go. For I, the Lord, justice. I hate robbery and doing. I will faithfully reward my people for their suffering and make an everlasting covenant with them. Ayan. I love justice. I hate robbery and wrongdoing. Yung pagnanakaw, masama talaga yan sa Panginoon. Ano? So, naka-record yan sa kanyang aklat. Sabi nga sa Revelations 20 verse 12, and books were opened. Ibig sabihin, yung record book ng ating mga ginawa ay bubuksan yon sa panahon ng Judgment Day. Doon makikita yung pagiging just ng ating Panginoon na ang kanyang kahatulan sa atin ay talagang sakto lang dahil sa mga ginawa natin. Ano pa? 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Nung nabubuhay pa siya dito sa lupa, no? Yan ang sabi diyan. Meron talagang pagsasagot, araw at day in court, ika nga nila. Ano? Talagang i-account ang lahat ng ginawa ng mga tao.
pagharap natin sa Kanya. Sa number 11 tayo. Justice and love. God is also justice and love combined. Ano? Mahirap ito eh. Yung pagiging just ng Panginoon, pagiging fair niya, tapos kailangan, para maging fair si Lord, kailangan talagang parusahan ko to, masama talaga tong taon to. No? Pero He is also God of love. So yung yung nature niya o character niya na justice and love together, two opposite things ito eh. Kung susundin itong dalawa, God's justice and love are perfectly balanced. He is just, fair and reasonable in punishing sin, but also loving in providing a way for redemption. Yan. So, dahil sa kanyang love, gumawa siya ng paraan para tubusin tayo kahit nakaranas na kayo nung sitwasyon na galit kayo doon sa isang tao. Pero nung siya nasadlak sa isang sitwasyon, sa isang kalagayan na hirap siya, ay nagkaroon ka ng compassion o habag sa kanya. Yeah? Na-experience na yun. Kahit galit ka sa kanya, kinahabagan mo pa rin siya. Yun, si God, no? Galit na galit sa kasalanan ng tao at sa tao, no? Pero kinahabagan pa rin tayo ng Panginoon. Romans 6:23, alam ng lahat itong verse na ito, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus, our Lord. Kita mo yon? Makikita natin doon na galit si God sa sin, pero nagbigay siya ng libre na eternal life. Walang bayad yun eh. Libreng eternal life through Jesus Christ. Bakit hindi na lang ginawa ni Lord o ni God, o sige, lahat ng hihingi ng tawad sa akin, lahat ng magbabalik loob sa akin, patatawarin ko na. Hindi na ako magpapadala ng anak dyan, ng anak ko, magsasakripisyo pa para hugasan ang inyong mga kasalanan at ialay ang kanyang buhay. Bakit hindi na lang kaya ganun ang ginawa ni God? Posible ba sa Diyos gawin yon? Walang imposible sa Diyos. Pwede niyang gawin yon. Pero bakit hindi niya ginawa yon? Yes. Ang kabayaran kasi ng kasalanan ay kamatayan. So, kailangan may mamatay. Kailangan talaga may magsasacrifice. Alright? Para masatisfy yung kanyang attribute and character na justice and love. Okay? Sa mga taga-Roma 3:23, ang sabi diyan, hanggang 24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, nandoon yung salitang ngunit. Ayan, yan ang nagbi-bridge ng kanyang justice at saka kalab. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi diyan, pinawalang sala na niya. Hindi sinabing ipapawalang sala pa lang. Ibig sabihin, tapos na. Ha? Kanino ito? Sa mga tao na pinalaya niya. Sabi diyan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Okay? Ang salvation ay past tense. If you will have to be saved from the judgment of God, when you face the Lord, you have to be saved now. Ngayon pa lang yan. Kaya doon sa mga nanonood ng live natin o ng video na ito, I would like to say to you, ngayon pa lang, tanggapin nyo na si Jesus, manalig na kayo sa Panginoon ng lubos-lubos at isuko nyo na inyong buhay sa Kanya sapagkat ang salvation ay ngayon, hindi bukas at hindi after death. There's no more salvation after death. Lahat ginawa na ng Panginoon ngayon. God is not a God of the dead. He is the God of the living only. Okay? So, although He is in every place, everywhere, omnipresent siya, pero siya ay pwede mo lang malapitan at tawagan at pakiusapan habang buhay ka pa. Okay? Huwag sana maging huli ang lahat. Alright? So, sabi sa John 3:17 and 18, pakibasa po. About isa, pakilakas. John 3:17, ready? Go. God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him.
There is no judgment against anyone who believes in him. But anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in God's one and only Son. Buhay pa, hinatulan na. Ang judgment throne, ang facing God's judgment ay future things pa lang to pagka ikay patay na. Pero ngayon pa lang, hinatulan ka na ng Diyos kapag hindi ka sumampalataya sa Kanya. Tapos na ang judgment day sa'yo. So yung future na yon, sa atin future pa lang, pero sa Diyos naganap na yung judgment. Doon sa pag hindi mo palang pagkilala kay Kristo. So no option, ano? No option ng tao kundi ang manampalataya sa Panginoon. God sent His Son into the world not to judge the world but to save the world. Tanggapin natin yung salvation na yon. Walang iniwan yan doon ulit sa isang taong nalulunod, no? Kung ikaw ay nalulunod sa rumaragasang baha, sa rumaragasang tubig at you cannot save yourself, no? Dumating ang isang rescuer at ikaw ay sinasagi. Pag tinanggihan mo yung kanyang pagsagip sa iyo, doon pa lang, no? Judged ka, parang patay ka na, no? Pero pag tinanggap mo yung kanyang pagsagip sa iyo, saved ka na. Yun na yun eh. Ganun lang natin pwedeng ipaliwanag yan eh. Alright, let's move on to number 12. Justifier. God is a justifier. God justifies believers by forgiving their sins and declaring them righteous. Everybody say, declaring them righteous. Declaring them righteous. Declaring them righteous. Idineklara na. No? Pag sinabing dineklara, prinoklama na. No? Pinirmahan na. No? Talagang ganap na. Declared righteous through the sacrifice of Jesus Christ. Kaya nga po, mas marami akong naririnig ng mga Kristiyanong sinasabi nila, hindi tayo perpekto. We are righteous in God's sight. Declared righteous tayo because of Christ. Ang tingin ni God sa atin, ano? Holy? Not because we are perfect, but because of Jesus in us. Yun ang tinitingnan niya. Ngayon, kung ikaw, alam naman ng Lord, ikaw, anak kita holy ka na sa akin, wala nang problema eh. Out of the question na yun, di na mababawi yun. Anak na kita, dadali kita rito sa heaven. Pero dahil sa kapalpakan mo, dahil sa mga pinagagawa mo, pasaway ka, matigas ulo mo, no? Papaluin kita. Ganon yun. But not to the point na you will go to hell. Ganon yun. Kasi saved ka na nga, declared righteous ka na nga. Tama ba? Ganon yun. So yun. Bakit siya declared righteous? Because we are saved not by our own selves. We are saved by somebody, si Jesus Christ. Na siya lamang ang perfect Savior natin. Ganon yun. So, ang sabi sa Romans 5:1, therefore having been justified. O, kita mo, past tense na naman. Having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi sa 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at lahat ng ating kasalanan ay, nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Yung mga pagkakasala ng mga Kristiyano, nililinis na yan ng Panginoong Jesus. No? So, nobody is perfect bilang tao, but we are perfect bilang anak ng Diyos. Sukat bang tawagin ka ni Paul na ikaw ay holy, na ikaw ay saint? Sino ba ang saint? Tao ba pwede maging santo? Hindi. Ang dinideclare ng simbahang katolikong santo, yung mga patay na eh. Hindi na pwede magkasala. At ibinase yung pagiging santo nila sa mga nakalipas nilang magagandang achievements sa buhay. But we have become saints in the sight of God, not because of our achievements, but because of what Jesus has achieved. Ganon po yun. Alright? Sa kanyang nililinis ng dugo ng kanyang anak. Alam niyo yung dugo ni Jesus Christ na natigis sa krus, okay? Yung dugo, 'di ba, sinibat siya dito, sinaksak sa gilid. Alright? Tumagas yung tubig at dugo. Tapos lumindol na ayon kay Ron Wyatt sa kanyang nadiskubre,
nabiyak, sabi sa Matthew chapter 27, nabasag yung bato, no? Nung lumindol, yung dugo tumagas doon sa ilalim, only to find out na nandoon pala sa ilalim yung Ark of the Covenant. Pati yung Ark of the Covenant mismo, hinugasan ng dugo ni Jesus. Ay fulfillment pala yun ng prophecy na sinabi sa Hebrews chapter 9, almost all things are washed by the blood of the Lamb, including yung Ark of the Covenant, kailangan mahugasan yun ng dugo ni Jesus. Mm-mm. At grabe sa Old Testament, merong location na saan dapat ibubuhos yung dugo para hugasan yung Ark of the Covenant sa isang side at doon mismo pumatak yung dugo ni Jesus Christ nung nabiyak yung bato. Alam niyo tong story nito, may mga naka-attend dito ng aking tinuro ng nakaraan. Alright? So, ang dugo ni Jesus Christ ang siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Mga taga-Efeso 2:13, pakibasa, sabay-sabay. Ready? Go! Ngunit kayo, dahil sa inyong ikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati pala sa Diyos na inilapit sa pagkito ng dugo ni Kristo. Ayun. So, kaya tayo naging okay kay God who is perfect, holy, eternal, sovereign, all-sovereign and powerful. Lahat ng yan. Kaya tayo naging okay sa Kanya because despite our sinfulness, no? It's because of the blood of the Lord Jesus Christ. Okay? Ganun lang po siya. And then, sa pandang huli, Romans 8:12, so now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Taas nga ang kamay ng lahat ng mga belong to Jesus. Yan, dami lahat nagtaas. Pati yung mga nanonood, no, I hope you can raise your hand and you can say, I belong to Jesus. Amen? So, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power, eto na, milagro na to, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Kaya ang isang tao na meron ng kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya bilang isang na kay Kristo, malaya na sa kasalanan. Hindi na siya namumuhay sa dati niyang pamumuhay. Kaya kaya niya nang tumalikod sa kasalanan. May mga teachings kasi na magsisi ka ng kasalanan para ikaw ay tanggapin ng Diyos. I would say this, ito ang mas biblical na teaching. Ikaw ay kailangan munang ma-born again, kailangan munang mahugasan ng dugo ni Jesus Christ, kailangan munang pumasok sa iyo ang Holy Spirit bago mo magagawa ang pagsisisi. Ang tao ay hindi niya kayang magsisi kung hindi siya kinasihan ng Panginoon. Hanggang sa New Year's resolution ka lang, pagdating ng ilang araw, ilang linggo, balik ka uli sa dati mong ugali. Pero ang tunay na pagbabago ay nangyayari lang sa tao na hinugasan ng dugo ni Kristo at yung power ng life-giving Spirit na nagpalaya sa iyo sa tanikala ng kasalanan, na nagpapahamak sa iyo, yun lang ang tanging makakapagpalaya sa iyo sa dating masasamang pamumuhay. Kaya ang step by step ng salvation, ganito, save ka na muna bago ka magre-repent. Nasusundan niyo ako? Ang madalas na turo, mag-repent ka para ka ma-save. How can somebody repent when he loves sinning? Masarap magkasala eh. Hindi ko kayang iniiwan ang kabit ko eh. Hindi ko kayang iwan ang mga babae ko. Hindi ko kayang iwan ang pagsusugal. Hindi ko kayang iiwan ang mga gawaing ito na ini-enjoy ko. Pag ikaw ay sinapian ng banal na espiritu, magugulat ka na lang. Bakit wala ka ng gana sa mga to? At gusto mo na itong talikuran. Ganon yun. At hindi lahat ng tao ay biniyayaan ng ganong klase ng power of life-giving spirit. Sabi ni Jesus, no man can come to me unless the Father draws him to me. Kaya wala tayong may bibigay na honor sa tao, na credit sa tao. Ay, itong taong ito, kaya nagbagong buhay nito, nagsisi to eh.
Hindi ganun. No good works yung ganung sistema. So hindi tayo good works. Si Jesus Christ ang gumagawa sa atin. Yung power ng life-giving. He justified us first so that we will not continue in sin. Amen? Ganun lang yan. Alright? Number 13, personal. Everybody say personal. God is a personal God. He desires a personal relationship with each individual as He is involved in their lives. Kaya pag ang pag-uusapan ay kaligtasan, ang pag-uusapan ay pagbabagong buhay, personal decision ito. Personal ito na makikipag-ugnay tayo sa Kanya. Anong sabi diyan sa Revelations 3:20? Pakibasa. Ready and begin. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. Kamo, gusto niya makihapunan sa'yo. Pagka meron kang kaibigan inimbitahan sa bahay, punta ka sa bahay, pasyal ka sa bahay, anong gagawin mo? Anong unang bagay na napapasok sa isip mo? Ano? Kain agad? Uy, maganda kang may dadating. Ano? Yun eh, yung food fellowship. Ganun yun. It's a symbol, the table is a symbol of relationship. No? Now, ang tanong, papupuntahin mo ba sa bahay mo ang kaaway mo? Hindi. Hindi mo paghahandaan mo ng pagkain. Your enemy, hindi mo imbitahan yun. No? Now, kailan mo siya iimbitahan? Pagbati mo na siya. Pag hindi na kayo enemy. So, alin ang mauuna ba? Yung magkainan na muna kayo? Feasting na muna kayo? Or okay na kayo? Pag okay na kayo, personal relationship na muna. Nasusundan natin ito? Ganon yon. John 3:7. So don't be surprised when I say you must be born again. Now, ganito yon. Bakit sinabi yung John 3:3 na you cannot enter the kingdom of God, you cannot see the kingdom of God unless you are born again? Okay? Sapagkat ito ang relationship part na gusto ng Diyos. Nature niya yun. Gusto niyang makirelasyon sa iyo. At para ka magkaroon ng relasyon sa Kanya, kinakailangan maging anak ka ng Diyos. And only by being born again in the Spirit, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Okay? Yes. Labing-apat, good. God is a good God. He is inherently good and the source of all goodness. Okay? So, sa Psalm 100 verse 5, for the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. The Lord is good. Ang sabi pa sa chapter 34 verse 8, oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Okay? Ano pang sabi dyan? Sa pang-15, God is also what? Compassionate. Ano ba ang compassionate? Love yan. Compassionate is about love. How do you differentiate love and compassion? Isa lang actually yun. Ang compassionate ay isang show of love. Demonstration of love. God's boundless love is demonstrated in His compassion and empathy towards those who are suffering and those who are in need. Ang sinner, not only they are suffering, but they are also in need of a Savior. Kaya compassionate si God doon kahit galit siya sa kasalanan ng taong yun at katigasan ng ulong yun. Kaya nga, hindi niya kayang magbalik loob sa Panginoon on His own. Kailangan niya ng Savior. Kailangan niya si Jesus. Amen? Pag si Jesus ay pumunta na sa Kanya, pumasok na sa Kanya, kinasihan na siya ng power of the life-giving Spirit, yung taong yun lalambot ang puso. At unti-unti, pag sinabi ni Lord magsisi ka, magsisisi yun. Tatalikod. Pero kung wala yung Holy Spirit na yon, wala yung power na yon, ang taong yun mahirap magbagong buhay. Ang dami ko nang nakasama, nakita. Sinyeran ko ng gospel, pinatanggap ko sa Panginoon, pagkatapos tinanggap nilang Panginoon yung iba, naiyak pa talaga sa kanilang pagsisisi. Nakita ko ang kanilang unti-unting pagbabago, mga adik yung iba, mga loko-loko talaga yung iba.
pasaway talaga. Pero nagbago ang buhay. Sila mismo nagpapatotoo kung paano nabago ang kanilang buhay dahil kay Kristo. Nasusundan natin. Alright? So yan ang puntos dyan. Sabi sa Lamentations chapter 3 verse 22 hanggang 23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Nasusundan natin to? Now, tingnan natin to ha. Isa-isa itong verse na bilang katunayan, pagpatay ka na, wala na talagang mercy si God sa'yo. Why? Ang mercy ni God are only new every morning. Anong ibig sabihin? Pagbuhay ka pa, pagpatay ka na kasi wala nang morning doon eh. Alright? So, they are new every morning. Ang mercy ni God only never ceases when you're still alive. Kaya nga, habang buhay tayo, samantalahin natin na nandito tayo sa mercy ng ating eternal sovereign God. Amen? Nandito ang kanyang compassion sa atin. Alright? Isa pa. Psalm 145, verse 8 to 9. The Lord is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made. Yung lahat ng mga nabanggit ko, nandito na yun actually sa isang verse. Okay, yung merciful, yung kanyang love. Isa pa, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life or eternal life. Amen ba? All right. Merciful, number 16. God's heart for the needy and the ungodly is tremendously unimaginable. Hindi natin maunawaan. Bakit ang Diyos gano'n, ano? Sobrang sama ng tao. No? And yet, kahit yung tao, sobrang bait naman ng taong yon, nakaranas pa rin siya ng mga hindi magandang nangyayari sa kanilang buhay. Nasusundan natin? So, very unimaginable lahat ng ito. Sabi sa Lamentations 3:22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, na hindi tayo tinupok, na hindi tayo inubos, because His compassions fail not. All right, Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. God's mercy is with us. Pang 17, gracious. God is gracious. God's grace abounds for all humanity, offering forgiveness and salvation through faith in Christ Jesus. Alam niyo, ang grace ay unmerited favor. Isang pabor na hindi mo mabibili. Hindi mo kayang suklian, hindi mo kayang bayaran. Okay? Unmerited niya eh. No, ibig sabihin hindi ka karapat-dapat, pero pinagkaloob niya sa iyo. All right? The Lord is gracious and merciful. Sa John chapter 1 verse 14, and the word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ayan, full of grace. That's how gracious God is. Hindi maubos-ubos yung kanyang biyaya. No? Basta't as long as buhay tayo, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast, para walang sino mang makapagmalaki. Next, anong sabi? Pang-18, patient. God is patient. God is patient, giving humanity substantial amount of time to repent and turn to Him. Sobrang haba na. May mga commentaries na rin ako nabasa na ganito, ano? Si Lord daw, every 2,000 years, naglalabas siya ng bagong mga sistema. May mga pagbabago na nagaganap. Pero ang naging tingin ko dito, bakit kaya, sabi ng ilan ng mga theologians, ito, nakaka-2024 na tayo, wala pang pahiwatig na darating na si Lord bukas. Mula kay Adan hanggang kay Abraham, 2,000 years. Mula daw kay Abraham hanggang kay Jesus Christ,
Ilang years? 2,000 years. Mula kay Jesus Christ hanggang sa panahon natin ngayon, 2024 na. Okay? Anytime pwede dumating si Lord. Pero bakit kaya hanggang ngayon? Alam niyo kung bakit? Sabi ni Pedro, sabi ni Peter, God is patient. Nagbibigay siya ng substantial time, tremendous amount of time for people to repent. No? Inaabot niya yung mga tupa niya, yung mga tao. Ang sabi sa 2 Peter 3:9, the Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. So repentance pala talagang dahilan kung bakit nagdi-delay-delay si Lord. Ako, talagang believer ako dito sa ideyang ito eh. Kaya putok na putok ang social media, no, na nagagamit sa maraming paraan, pinagkakakitaan, pero ito ay pinahintulutan ng Panginoon para maikalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Because God wants everyone to repent. Yan yun. Ha? Number 19, faithful. Faithful. God is faithful in His promises. He remains steadfast. Ibig sabihin ng steadfast, hindi natitinag. Ha? Hindi naaalis doon. Doon lang talaga yon. He remains steadfast in His love and commitment to His people. Kaganda-ganda niyan, no? What a God we have. No? Even if we're not faithful, God remains faithful. Amen ba? Amen. Alam nyo, ako, dahil sa ginawa ni Christ, hindi na mababago yung ating salvation. I'm always excited. I hope you are too, na nung tinanggap nyo si Jesus, at anytime kunin kayo ng Panginoon, na kayo ay secured na sa inyong kaligtasan because of Christ, na you will get to heaven. Excited na ako sa second life ko kaysa sa life ko dito. I hope you are too. No, ganun kayo ka-assured doon. It's because of Jesus, not because of you, not because of me. Okay? Because God is faithful, not because I'm faithful. Now, there are times we're not faithful. Lalo na sa ating mga private life, mga personal life, mga hidden na mga secret sins ng mga tao. No, ang dami niyan. Only God can see it, but God remains faithful. Amen? All right. Now, sabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast. Everybody say hold fast. Hold fast. Manangan talaga tayo, kumapit tayo. Let us hold fast the confession of our hope. Ano tong hope? Ito yung pag-asa natin. Without wavering, no? Na hindi ka natitinag sa yung pag-asa na ikaw ay saved. For he who promised is faithful. Na ikaw ay hindi ka na mapupunta sa hell. Sino sa inyo have ever imagined at one point in time sa inyong buhay na nasabi nyo, ano kaya kung mapunta ako ng hell? Ano kaya kung hindi ako mapunta sa langit? Ano kaya kung mali pala itong aking relihiyon? Mali pala itong aking paniniwala? Hindi pala. Ano kaya kung, kasi dami kong mga kasalanan ginawa, ano kaya mapunta ako ng hell? No? Alam nyo, hindi, hell is an unimaginable place. Don't ever imagine it. Okay? Now, there's got to be a reason why Jesus Christ came, because alam ng Diyos gaano ka-tremendos kasamang sitwasyon ang mapunta sa hell. So, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang magwi-waver. Huwag kang matitinag doon. Amen ba? Because God is faithful. You may not be faithful, pero God is faithful. Sabi sa Deuteronomy 7:9, remember that the Lord your God is the only God and that He is faithful. He will keep His covenant and show His constant love to 1,000 generations of those who love Him and obey His commands. Okay, next. Number 20. Okay, pakibasa ng sabay-sabay. Lakasan niyo po. Immutable. Itong word na to, bago ito sa atin ha, nilagay ko ito sa pinakahuli. Alam niyo kung bakit? Lahat nung mula number 1 hanggang number 19, magiging useless yun kung wala itong immutability na to. Ulitin ko. Lahat ng pagiging
eternal, pagiging patient, pagiging loving, pagiging compassion, pagiging merciful, pagiging omniscient, pagiging lahat ng ginawa ng Diyos, mauuwi sa wala kapag wala itong attribute na ito, pag wala itong character na ito. Ano yung character ng Diyos na ito? Immutable. Anong ibig sabihin nun? God is unchanging and remains constant in His character and nature. Ganun katindi yun. What if ang Diyos natin, oo, eternal yan, oo, faithful yan, oo, loving yan, merciful yan, biglang nagbago? Oo, niligtas ka niya. Hindi, basta't ako, ang gusto ko, hindi ko na kayo isi-save. Oo, save na kayo, pero with my authority, hindi na kayo save ulit. You will all go to hell. Oo, loving ako. Pero bigla ako nagbago. Ayaw ko, basta naisip ko lang. Gusto kong dalhin ko na kayo sa lahat sa impyerno. What if ganon? Useless lahat ng yon kung hindi immutable si God. Alam niyo ba mga Diyos-Diyosa ng yung mga mythology, mga Diyos ng mga pagano? They're not immutable. Alam niyo, takot na takot sila. Ang kanila daw Diyos ay kinakailangang i-feed nila ng mga sacrifices para manatiling Diyos sila. Kasi pag hindi sila finifeed ng mga sacrifices, yung mga baby ino-offer, pag hindi ninyo sila ito paniniwala ito ng paganism. Pag hindi nyo inoferan ng mga baby na susunugin, no, sa kanila, yung Diyos mo, magbabago ang isip noon, magagalit yun sa'yo at pwede rin silang mawala ng power. Hindi sila immutable. Only God never changes. Ganun kaya nilagay ko sa huli. No? God, hinanap ko ang ibig sabihin na to, napakatindi nitong salitang ito. Ito ang magsisil sa lahat ng karakter at attributes ng Diyos. Na makakaasa tayo, Diyos ko hindi magbabago. Sinabi niya noon, okay pa rin hanggang ngayon. Amen? Alright, anong sabi diyan sa Santiago? Pakibasa. Ready, go. Mabuti ay kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha. Hindi siya nagbago o nagpakita ng bahagyamang Kita mo? Kahit konti, wala ka makitang pagbabago sa kanya. Siya pa rin, siya yun. Now, lahat ng mabuti at ganap na kaloob ng Diyos. Ano yun? Lahat ng mga gagandang ginawa ng Diyos, mabuti yun. But what if kung nagbago yun? Useless, tama? O kita yung immutability noon, ha? Hindi siya nagbabago at nagpapakita ng bahagyamang kahit konti. Oh, what an assurance. Ano? Isang magandang assurance. Halimbawa, bigyan ko kayo ng idea, iyak yung mga tao eh. Iyak yung mga tao. Pinaghirapan nila ang itong scholarship program noon, insurance, educational insurance noon, yung CAP. Asang-asa mga magulang, no? Bayad na nila yung CAP nila, college assurance plan para sa mga anak nila, ginastusan nila, binabayaran na buwan-buwan, ilang taon yun, no? Pagkatapos, only to find out na hindi kaya ni Cap i-deliver yung kanyang ang kanyang promise na mag-aaral ang sa kolehiyo mga anak nila na sa UST, sa De La Salle, kaya ginastusan nila ng napakalaking insurance yun. Alam nyo nangyari? Iyak sila kasi nag-declare na bankruptcy ang Cap. Kaya takot ang mga tao sa mga insurance plans eh. At ilan na ang mga sunod-sunod na mga insurance na nagsarado. Insurance na walang assurance. Okay, si God lang. Now what if mula number 1, God is omniscient, God is omnipresent, all-powerful, God is good, God is faithful, lahat ng yan. Maganda yan lahat. All of a sudden, one day, binawi niya lahat yun. Hindi na. Lahat kayo, you go to hell. Hindi na ako love ngayon. Biglang bago. For some reason, and no explanation. Hindi pa naman si God mahilig mag-explain. Itong word na to, ang immutability ng Panginoon, ang magbibigay sa atin ng assurance na si God is the same yesterday, today, and forever. Pakibasa, Hebrews 13 verse 8. Ready, go. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Everybody say, God is immutable.
God is immutable. Palakpakan natin si 20 ito. Tinuldukan ng immutable. What an assurance. Let us pray. Father, we thank you because you are who you are. Thank you because part of who you are is that you never change. There's no shadow of changing with you. And because of that, we can depend on you. We can rely on you. Thank you, Lord, for your faithfulness, your love, your mercy, your patience, your grace, your goodness. Thank you because you're holy and your holiness you have imparted to us. Thank you, Lord, because of all this, Lord, and in most part of these things, Lord, ng iyong attributes and character, we don't understand you fully. But Lord, thank you because the fact na hindi ka magbabago, hindi ka nagbago, hindi ka nagkakaroon ng slight na pagbabago. Ang dami nang nagbago, Lord. Nagbago ang iyong covenant, Old Testament covenant. Nagbago na ang, nagkaroon ng New Testament covenant. Nagbabago ang iyong pangalan. Ang pangalan mo ay marami kang pangalan na binigay. Time ni Jesus, Jesus na ang pangalan. Magbabago pa ang iyong pangalan when you still come back. Pero ang hindi magbabago ay ang iyong nature, ang iyong attributes and character, na lahat ng ito ay sobrang napakaganda para sa amin, Panginoon, na maasahan ka namin na hindi kami malalayo sa iyo. Tama nga, sabi ng iyong anak na si Jesus, Ama, sabi niya, no man can pluck them out of my Father's hand. My Father is greater than all. And then si Jesus, na aming Panginoon, sabi sa Hebrews 13, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He will never change. Lord, we thank you, Father. We give you honor and glory and thanks for all the things you've done. Lord, my prayer, ang mga taong maabot ng message na ito, Panginoon, ay manikluhod sa iyo, lumapit sa iyo, magbalik loob sa iyo. Ikaw lang, Panginoon, makakaabot talaga sa kanila. Ang aking magagawa ay ibato ng ibato lahat ng mga verses, ng lahat ng mga salita mo, mga sinabi mo. Subalit, Panginoon, ikaw, o Diyos, ang sangkumilos sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Inaangking ko, Panginoon Diyos, ang lahat ng ito ay ibuhos mo bilang biyaya at blessing sa lahat ng mga tao, lahat ng mga nandito sa live namin, sa audience, sa church na ito, at sa lahat ng naabot ng tinig na ito, Panginoon. Ang mula number 1 sa 20 attributes and character na ito, Panginoon, ay maranasan kanila. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan na sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sumayin niyo nawa ang biyaya ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon. Sa lahat ng mga nanonood ngayon ay ipasa nyo ito, send the link to your loved ones para makilala nila ang Panginoon Diyos. They will know God more. So, panoorin niyo yung mga previous videos natin about teachings about the names of God. And now, itong attributes and character of God. Praise God. Purihin ang Panginoon. Isang malakas uling palakpak sa Panginoon.